Hi guys! Welcome sa ating channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang senyales ng depression. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga uploads. 5 karaniwang senyales ng depression. Ang depression ay isang seryosong kondisyon sa mental na kalusugan na hindi basta-basta kalungkutan lang. Isa itong patuloy na pakiramdam ng lungkot, pagkawala ng interes, at kawalan ng pag-asa na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Maaaring magkaiba ang epekto ng depression sa mga tao. Ngunit narito ang 5 karaniwang sinyalis na maaaring nararanasan mo ito. Una, persistent sadness or emptiness. Palaging malungkot, walang gana, or parang may butas sa loob. Pakiramdam na parang laging may mabigat na dinadala, kahit walang malinaw na dahilan. Madalas umiiyak o nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam na walang halaga, parang walang silbi o hindi sapat. Nawawalan ng emosyon, parang manhid sa paligid at sarili. Ano nga ba ang maaaring gawin? Magsimula sa maliliit na hakbang. Subukang isulat ang iyong nararamdaman para mailabas ito. Kausapin ang isang pinagkakatiwalaang tao. Minsan, ang simpleng pakikinig ng iba ay malaking ginhawa. Ikalawa, loss of interest in things you once enjoyed. Parang wala kang gana sa kahit ano, kahit sa mga taong mahal mo. Nawawala ng interes sa mga hilig mong gawin tulad ng musika, sports, or pakikipagbanding sa pamilya at kaibigan. Parang wala nang saysay ang mga bagay na dati ay nagpapasaya sa'yo. Hindi na nai-enjoy ang mga bagay na dating nagbibigay ng excitement. Ano ang maaaring mong gawin? Subukang bumalik sa isang simpleng hobby, kahit saglit lang. Huwag pilitin ang sarili, pero bigyan ng tsansa na muling maramdaman ang saya. Makihalubilo kahit hindi mo feel. Minsan, ang simpleng paglabas kasama ang isang kaibigan ay nakakatulong. Ikatlo, changes in sleep and appetite. Sobra ang pagtulog o hindi makatulog kahit pagod na. Pagkakaroon ng insomnia o nagigising sa madaling araw at hindi na makabalik sa tulog. Sobrang pagkain bilang paraan ng pag-comfort sa sarili o pagkawala ng gana sa pagkain. Hindi na mamalayan ang mabilis na pagbabago sa timbang. Ano ang maaaring gawin? Ayusin ang sleeping routine. Subukang matulog sa parehong oras araw-araw. Magsimula sa maliliit na meals kung walang gana. Kumain ng kahit kaunti pero masustansya. Bawasan ng caffeine at gadgets bago matulog para mas gumanda ang kalidad ng pahinga. Pang-apat, fatigue and lack of energy. Ang simpleng gawain tulad ng pagligo, pagkain, or pagbangon sa kama ay parang sobrang hirap gawin. Pakiramdam na pagod kahit walang ginawang mabigat. Nawawalan ng motivation sa trabaho, paaralan, or pang-araw-araw na buhay. Minsan, parang walang dahilan para bumangon pa at magpatuloy. Ano ang maaaring gawin? Huwag pilitin ang sarili na maging productive agad. Magsimula sa maliliit na tasks tulad ng paghihilamos ng mukha or pagsuot ng malinis na damit. Subukang gumalaw kahit kaunti. Kahit simpleng paglalakad sa labas or stretching ay maaaring makatulong. Magkaroon ng self-care routine kahit simple lang. Halimbawa, makinig ng music or maligo ng maligamgam na tubig. At ang ikalimang, negative thoughts and self-criticism. Pakiramdam na hindi ka sapat, na wala kang halaga, o napabigat ka sa iba. Madalas, sisihin ang sarili kahit sa maliliit na bagay. Iniisip na hindi nagaganda ang buhay at walang solusyon sa pinagdadaanan. Sa malalang kaso, maaaring magkaroon ng madilim na pag-iisip tulad ng self-harm o suicidal thoughts. Ano ang maaaring gawin? Ipagpaalala sa sarili na ito ay panandalian lang. Kahit mahirap paniwalaan, lilipas ito sa tamang panahon at tulong.
Huwag sarilinin ang nararamdaman, kaibigan, pamilya, o profesional. May mga taong handang makinig at tumulong. Kung may suicidal thoughts, agad na humingi ng tulong. Tawagan ang isang malapit na kaibigan o isang mental health helpline. Ano ang sanhi ng depression? Walang iisang dahilan kung bakit nagkakaroon ng depression. Ngunit ilan sa mga posibleng sanhi ay biological factors, pagbabago sa brain chemicals or hormones, genetics, kung may history ng depression sa pamilya, trauma o matinding stress. Halimbawa, pagkawala ng mahal sa buhay, pang-aabuso o matinding pressure, loneliness or isolation, pakiramdam na walang sumusuporta o nakakaintindi. Health conditions. Ilang sakit tulad ng hormonal imbalances o chronic illnesses ay maaaring magdulot ng depression. Paano matutulungan ang sarili? Iwasan ang self-blame. Hindi mo kasalanan ang nararamdaman mo. Magkaroon ng routine, subukang bumuo ng daily structure para maiwasan ang sobrang pag-iisip. Makipag-usap sa iba, kahit isang tao lang na pinagkakatiwalaan mo. Subukan ng simpleng physical activity. Kahit 5 hanggang 10 minutong paglalakad ay makakatulong. Humingi ng profesional na tulong. Ang therapy at counseling ay hindi kahinaan, kundi isang tapang na harapin ang sarili mong laban. Hindi mali ang humingi ng tulong. Kausapin ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan, pamilya o isang profesional sa kalusugan ng isip. May pag-asa at may mga taong handang tumulong sa iyo. Kung may kakilala kang nangangailangan ng agarang tulong or kung nararanasan mo ito, hindi ka nag-iisa. Sana ay nakatulong ang videong ito at kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like at mag-iwan ng comment sa baba. Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. At kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos. Salamat!